Sa punto pong ito, kumuha naman tayo ng update sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Wala kay Dr. Teresita Bacolcol, ang direktor ng FIVOX. Magandang gabi po, Dr. Bacolcol. Si Luisa Erispe po ito, kasama si Ryan Lesiges ng PTV. Magandang hapon din po sa inyo, ma'am and sir. Opo. Doc, ngayon po ay nakikita po natin yung crater glow dun po sa bunganga ng Bulkang Mayon. Ito na po ba ay may lava flow o pagbuga lamang ito ng mga PDC mula po sa bulkan? May lava flow na tayo na nakikita pero nasa summit, malapit pa lang sa summit ng bulkan. Karamihan ng nakikita natin ngayon at saka yung na-observe natin the past few nights ay mga PDC po yan at saka mga rock fall. So medyo incandescent yung mga bato natin kaya at saka mainit kaya nagbabaga sa gabi. Doc, si Ryan po ito. Doc, kasi you mentioned may lava flow na at yung monitoring in the last 24 hours, mas mataas yung kanyang aktibidad. Gaano na po taas yung lava flow mula doon sa pinakabunganga ng bulkan? Kasi nakikita natin, dumadaos-dos na siya pababa, Doc. Yung lava flow nakikita natin malapit pa lang sa summit. Yung nasa baba na umabot na ng around 1.5 kilometers ay yun yung PDC at saka mga rock falls. Pero yung lava flow natin nasa summit pa. Oo. Doc, now na may lava flow na siya, magre-recommend na po ba yung FIVOX doon sa mga nakatira sa extended permanent danger zone na lumikas na rin para kahit papano maging ligtas sila dito sa posibleng panganib na dala ng bulkan? Hindi pa natin i-recommend na i-expand. In fact, noong 2023, umabot ng more than 3 kilometers yung lava flow natin. Hindi natin ni-raise to alert level 4. Yung alert level 3 is 6-kilometer permanent danger zone pa rin. I-expand lang tayo kapag itaas natin to alert level 4 and kapag may nakita tayo na mga other parameters like mas mahabang lava flows, mas malalaki at malala yung PDCs, kapag nakakita tayo ng lava fountaining, kapag meron ng minor explosion, at malinaw na pagtaas ng iba pang parameters katulad ng number of earthquakes. So far, yung mga nakita na halos wala tayong lindol for the past 24 hours. Ni isang lindol ay wala tayong na-record. Director, sa monitoring po ng FIVOX, sa ngayon po, gaano po kaya katagal itong magiging aktibidad ng Bulkang Mayon, yung lava flow, pati na rin po yung tuloy-tuloy na pag-aalboroto nito? Okay, so kung this one is following the 2023 template, this will probably take more than around 6 months. Yun din yung nakita natin 2023, nagkaroon tayo ng, we raised it to alert level 3 on June 8. It was on December 8 na saka natin na ibaba to alert level 2. So again, ang nakita natin right now is almost the same characteristic ng 2023. So this would probably take several more months. Pero kung biglang magbago yung mga parameters, magkakaroon ng explosive eruption, there is a possibility na iigsi yung activity ng bulkan. Kasi kapag, again, based on our experience, like the 2018 eruption, nagkaroon ng explosive eruption. It only took 2 months bago humupa yung activity ng bulkan. Noong 2000 naman, explosive eruption din, 2 weeks lamang ang tinagal na activity ng bulkan. Doc, ano po yung recommendation ng FIVOX pagdating doon sa mga residente na nakatira sa 6-kilometer permanent danger zone as well as yung nasa 4-kilometer permanent danger zone? I understand may mga nakatira dyan at may mga pananim. Are they allowed na umuwi pansamantala to check yung kanilang mga pananim at yung kanilang mga bahay, Doc? Yung permanent danger zone natin sa Mayon is 6 kilometers. So, ang advice natin sa kanila is sundin ang evacuation orders kasi nga may banta lalo na sa PDC. Anytime pwedeng magkaroon ng malaking PDC, posibleng magkaroon ng malaking PDC and baka lalagpas ito doon sa permanent danger zone. So kaya pinapaalis muna natin sila and hindi natin ni-recommend na bumalik or magkaroon or pasukin yung 6-kilometer permanent danger zone.
Director, nabanggit nyo na yung history ng Mayon Volcano ay nagkakaroon ng explosive eruption. Sa ngayon po ba, sa namomonitor natin, posible pong ganito ulit yung mangyari sa Mayon Volcano? Well, again, the possibility is always there, but right now the balance is tilting towards yung effusive eruption katulad ng nangyari ng 2023. Kasi halos pareho yung activity, dome building, and then habang lumalaki yung dome, nagkakaroon ng instability, naging unstable, and then bumagsak as rockfall events and PDC, and then it was followed by a lava flow. Doc, as we speak, kumusta po yung situation on the ground? Meron po bang mga ashfall and any other activities ng Mayon Volcano, Doc? Kahapon may thin traces of ashfall, pero nawala naman ito kaagad. Yung maulan ngayon sa Albay, and mabilis namang na-dissipate and na-erode yung ash. Doc, gaano kalakas yung mga pag-ulan doon at ito ba ay pwedeng magdulot ng lahar para sa kabatiran lang po ng ating mga residente, lalo na po yung malapit po sa paanan ng bulkan? Yes, medyo according to Pag-asa, may shear line, and yung monitoring natin ay umuulan, and pwede po itong mag-generate ng lahar. So again, paalala din natin sa ating mga kababayan na mag-ingat, lalo kung nakatila sila sa malapit sa paanan ng sa riverbanks, pwedeng pagdaluyan po yan ng lahar. Kahit nakatila sila beyond the 6-kilometer permanent danger zone, kung yung ilog ay nanggaling pa sa dalisdis ng bulkan, pwedeng pagdaanan yun ng lahar. Okay, Director, siguro mensahe na lang po sa ating mga kababayan. At do we advise right now na magsuot na po ng face mask yung ating mga kababayan doon, lalo't may mga ashfall po na nararanasan malapit dun sa bulkan? Hindi naman nila kailangan magsuot ng face mask kasi again, ang katulad ng banggit ko kahapon, very thin traces lamang ng abo, and again maulan, so madali pong mawala yung abo. Now, pero kapag may matinding ash fall at saka kung meron silang sulfur dioxide na kapag may sulfuric smell, then they have to wear face mask. Maganda lang sila, but they don't have to wear it all the time. Maraming salamat po, Dr. Teresito Bacolcol, ang direktor ng FIVOX.